Masayang araw, mga ka-PL. O eto na po ang matagal na po nating hinihintay na sana sumagot si VP Sara sa umuugong na impeachment case laban sa kanya. O eto na po, mga ka-PL, sinagot na po ng ating pangalawang Pangulo. Aniya, expected na nila na mayroong mangyayaring impeachment laban sa kanya, lalo na siya po ang front runner sa pagkapangulo sa 2028. Natural ho yun. Kung sino ho yung front runner, mga ka-PL, syempre, hanggat maaga, sisiraan po yan ng mga magiging katunggali para nga naman kahit papaano mabawasan ang kanyang boto sa darating na halalan. Ayan. O ito ho ang video ng ating pangalawang Pangulo, mga ka-PL. Ganito ko lang ho, para iwas po tayo sa, alam nyo na, sa copyright. Ano ho? At himay-himayin natin. Ano ho? Gawan po natin ng reaksyon. Okay? O, bago po tayo magsimula, magkikisuyo ho muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like na rin po ang video. Maraming salamat. Magkikisuyo lang po. O simulan na po natin itong maikling video lang naman, mga kababayan. Pero malaman ang lahat ng mga binitawan ng ating pangalawang Pangulo, lalong-lalo na po dito sa bandang dulo, mga ka-PL, na naitanong po sa kanya kung kamusta na ang relasyon nila ni Jr. O, eto na ang video, simulan na po natin. Samantala, sinagot rin ni VP Duterte ang umuugong ngayong impeachment case laban sa kanya. Anya, inaasahan niya ito, ngunit nananawagan siya sa publiko na maging mapanuri at huwag magpapadala sa mga issue sa politika. Ang impeachment, at narinig naman namin lagi yun base sa mga sinasabi ng mga kaibigan doon sa loob. Expected na natin yan. Ayan, sandali lang Aniya, mga kababayan, lagi nilang naririnig yan. So, ibig sabihin, yung mga pinag-usapan o umugong sa social media noong mga nakaraang linggo, no? Mga nakaraang buwan, hindi lang pala yun nangyari sa mga araw na yun, kundi matagal na pala itong niluluto, itong impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo, mga ka-PL. Sabi ng ating pangalawang Pangulo, matagal na daw po nila itong naririnig, at saan daw? Mula daw sa kanilang mga kaibigan sa loob. Pag sinabing loob, hindi ho loob ng Kongreso, hindi po loob ng Senado, kundi loob po ng Palasyo Malacanang. Akala siguro ni Jr., mga ka-PL, walang tenga at mata ang pangalawang Pangulo dyan. Meron palang nakamasid na butiki sa kisame si VP Sara. Akala ko, ako lang ang merong kaibigang butike, meron din pala si VP na lagi nakadungaw at nakikinig na nanonood sa kanila. Tanging saksi sa lahat ng mga ginagawang kalokohan laban sa pangalawang Pangulo. Ayan. Maliwanag sinabi ng ating pangalawang Pangulo mula sa ating mga kaibigan sa loob. Balik natin ang kaunti, tapos diretso natin ang video para marinig ho ninyo. Ayan. Narinig naman namin lagi yun base sa mga sinasabi ng mga kaibigan doon sa loob. Expected na natin yan dahil mainit nga ang politika ngayon dito sa ating bayan. Pero inuulit ko, mainit ang politika ngayon dito sa ating bayan.
sa palagay ko po, mahal na pangalawang Pangulo, BP Inday, matagal na po ang larangan sa politika sa ating bansa ay lagi hong mainit. Yung iba nga, nagugurguran pa eh. Magkalaban, magkatunggali sa pagkaalkalde sa lugar nila. Dahil mas malakas yung isa, no? Palibhasa incumbent ang kalaban tong malakas, ginugurgur itong baguhan lang na napakalakas sa survey. Ganun, hindi niya kayang tanggapin siguro na, papalitan na ako. Ako ang incumbent eh. Tapos ang lakas, bakit ang lakas nito? Ganon. Di ba? Nagugurguran. Matagal na pong mainit ang politika sa ating bansa. Pero sa pagkakataong ito, sa panahon ho ninyong dalawa, ni Da Junior, ang napapansin po namin mga nakasubaybay sa larangan po ng politika, mahal na pangalawang Pangulo, tila kayo lamang po ang pinag-iinitan. Lahat kayong mga kaalyado ng iyong ama. Maging ang butihing Pastor Kibuloy, mga mayor, mga gobernador, basta nalaman ho nila na meron pong connection o naging kaibigan ng dating Pangulo. Pinag-iinitan ho nila mga kababayan. Maliban ho dyan sa mga politiko na yan, maging ang mga PSG, di umano, tinatanggal, lalo na alam na naglingkod noon sa dating Pangulong Duterte. O di kaya, baka napapansin nila, meron pa ring loyalty sa iyong ama, mahal na pangalawang Pangulo. Lahat nga na mga maka-Duterte gusto nilang itumba. Ito pa, mga kababayan, ibalik ko lang ng kaunti. Ayan. Politika ngayon dito sa ating bayan. Ulit ko, sana ay hindi madala ang ating mga kababayan sa ingay ng politika. Muli ring sinabi ni VP. Ayan. Nihiling daw niya, mga kababayan, na sana huwag tayong madala sa ingay ng politika. Hindi ibig sabihin yung ingay lamang, simpleng ingay, mga kababayan, kundi yung mga paninira. Ayan. Yun po ang pinakaingay na ibig sabihin ng ating pangalawang Pangulo. Sa aking pagkakaintindi lang, yung mga paninira ho sa kanila. Sa lahat ng mga Duterte na mga politician, tulad ngayon, si Congressman Pulong, ginigisa sa napakatagal ng isyo tungkol dito sa di umano'y droga, mga kababayan. Ang alkalde ngayon ng Davao, matagal na po natin nalalaman na meron ding mga umuugong na sususpendihin. Maging ang dating Pangulo, hindi nakaligtas, dating Pangulo Duterte, ibinabalik yung kanyang napakatagal lang EJK na yan, na hindi naman mapatunayan. Maging ang ating pangalawang Pangulo, Inday Sara, di ba, umuugong na ipapa-impeach siya. Sabi ko ho sa inyo wala ho silang ibang gagawin, mga kababayan, kundi sirain talaga ang mga Duterte. Mula pa po yan doon sa grupong mga vlogger na pinanggalingan ko na mga bangag o pulangaw vlogger. Yan na po ang agenda, mga kababayan. Kaya nga ako lumayas doon Kung gusto ko lang ng pera, kung gusto ko lang ng bayad, sinikmura ko. Sisikmurain ko, ibig sabihin, at hahayaan ko na. Sige, lulukin ko ito, bahala na ito. Importante magkapera, maging bayaran akong vlogger. Pero hindi Hindi ko kaya Duterte tayo Diba? Mahal natin ng mga Duterte, taga Davao tayo Sabi ko, hindi na. Hindi ito yung gusto ko. Unity ang gusto ko Kaya nga natin binoto yung bangag na yan Kasi unity mang gusto Tapos kalaunan, biglang nawala. Lumayas ako sa grupo na yun. Inyo na yung pera nyo dyan. Kung sakasakali man dumating ang araw na magkabayaran,
Oh, di ba kayo, babayaran kayo, at least ako. Oh, hindi ako bayaran. Oh, tama ang ipinaglalaban ko. Ayoko ng gulo. Ayan. Kaso, wala, mga kababayan, talagang mananaig din minsan yung kasamaan. Pero kalaunan, yung kasamaan na yan, dadaigin at dadaigin din yan ng kabutihan. So, ito pa, tuloy natin. Kaunti na lang ko ito. Balik ko lang ng kaunti, ha. Ayan. Muli rin sinabi ni VP Sara na hindi na sila nagkakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya hindi niya alam kung ano ang estado ng kanilang ugnayan. Wala akong label sa relationship namin ngayon. Hindi na kami nagkikita, hindi na rin kami nagkakausap. Ayun. Hindi na di umar sila nagkakausap. Hindi na rin sila nagkikita. Umiiwas siyang sila Junior, Madam BP. Iniiwasan ko niyan kasi yung kahihiyan niyan mula langit hanggang lupa na dahil sa mga kakulangan niya sa trabaho na makailang beses nyo na pong pinuna. Siyempre mahihiya na sa'yo yan at malamang sa alamang hindi na rin maganda ang pakikitungo sa'yo niyan if ever magtagpo kayo sa isang event. Kaya para sa amin, Madam BP, gawin nyo na lamang po yung maganda nyong hangarin para sa bayan. Huwag nyo po intindihin yung isa na kuya-kuya-kuy lang dyan sa kanyang trono. Nakikita naman po namin ang sipag ninyo At isa ho yan sa pinaka nagugustuhan ho namin sa iyong pamumuno. Dahil pangalawang Pangulo ka lang, pero ang trabaho mo higit pa sa Pangulo. Ayos, hanggang dito lang. Maraming salamat, mag-iingat kayong lagi, at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.